Alam kong nag-aabang ng part 2 ang million followers ko. Manifesting. Sa kwento, no, ng coach, no? So, aking share sa inyo dahil masarap magkwento ng mga experience, no? So, bago tayo mag-umpisa yan, siyempre, masaya ko pag i-subscribe nyo ang aking channel, TV Bossly. Pakipindot ang kulay pula dyan, no? Tapos, paki-follow din sa aking Facebook Facebook page, no? Bulo talaga tayo. Paki-follow din, no? TV Bossly. Ayan. So, sana tayo sa aking part 1. So, kung hindi pa kayo nakapanood sa part 1, huwag muna kayong manood dito, no? Sa vlog na to. Puntahan nyo muna yung part 1 para maintindihan nyo, no? Ang vlog na kwento ng coach, no? Doon na tayo sa 20 2020 to 2021 ay yung sinasabi ko last, wala akong alam sa business na printing. So, kaming apat nag-umpisa ay pinag-aralan namin yan. So, nakabuo ako ng community sa YouTube. Ang una kong market, no, ay international. Ayan. So, ang problema ganito yan. So, nag-try akong kasi politics yung topic dati, hindi entrepreneur. Politics. So, mabilis kasi dati, pag politics, yung kitaan, no? Nagbo-vlog ako sa panahon ni Tatay Digong, Duterte, tapos sa katong sumikat nga Francis Leo Marcos, no? So, ngayon, ang nangyari, nakabuo ko ng community, tapos sinubukan kong nagpapalayout ko sa taga-layout ko kasi may kaibigan din ako. Dito din yan YouTube nakilala ko, si Azargod. Nag-layout din sa layout. Wala pa tong AI. Kaya, wala pang AI. Ngayon, mabilis mag-layout. Mag-utos ka lang ni ChatGPT. Bilis i-layout eh. Yun siya pa yung taga-thumbnail ko. Yung taga-layout ng thumbnail ko. Layout kong t-shirt, tapos, ang kalaban, ginawa kong mukhang pangit. Ginawa namin t-shirt. So, hindi ko sinadya. Kusa talaga yung papasok sa'yo yung basta opportunity. Ginilaw na, example, tapos, kunwari, sino mag-order nito? Ang kalaban ko sa politics, gipangitan kong mukha, giprint dito sa t-shirt na layout. Layout pa. Nagbiro-biro ko ito t-shirt, binibinta ko, tapos pinapangit namin ang mukha ng kalaban namin sa politiko. So, sus na ko ang mga followers, gusto man mag-order. Parang, ito na ata, parang naganon ako, ito ata business. Sabi ko, ito na ata, ito yung business ko. Ayan. Pero, produkto. Kasi nga, ayaw ko talaga ng produkto kasi, okay sa akin, parang wala akong experience. Sa cellphone ako naka-experience. Parang ayaw ko na naka-experience ko, pero, nagda-down naman sila, so, t-shirt, sabi ko. So, sabi, kami, boss, mag-order kami. So, wow, subukan ko to. So, ang ginawa ko, so, ngayon, sige, sus, marami kong follower doon sa YouTube. Malakas mag-super chat. Tapos, bumanat ko, marami talaga. So, konti lang, hindi naman milyon, pero malakas sila mag-super chat. Manood po sila ng live na magdamagan. So, kumita talaga. Bukod sa nag-monetize siya, may super chatting. Tapos, bukod doon, mayroon po siyang kita sa views. Tapos, ito pa, malupit, nakabuo ako ng community. Ayan. Pagkatapos yun, nag-order na sila ng t-shirt, Canada, US, mga yan. So, ang ginawa ko, piprint man, may print. So,
Ngayon, problema, paano mag-print? Yun na. So, magpa-print ako sa laing printahan. Sabi ko, i-print mo to, presyo nila 250. Sabi ko, kunti lang logo, 250. Debenta ko naman sa aking followers ng 500 to 600. Naisipan ko, sayang, sabi ko. So, ginawa ko, namili ako ng mga t-shirt na mumurahin doon sa Divisoria. Doon. So, papadown ko muna sila ng 50%. Tapos gagawin ko, pag ma-deliver ko na, saka ko, babayad sila ng full. So, sabi ko, ang problema nito kasi, mag-antay pa ako ng sahod isang buwan ulit. So, ginawa ko, magpapadown ako ng 50%. Sa madaling salita, sa Divisoria ako mamili ng mga t-shirt. Marami yan. Bultuhan na ibibili na ako t-shirt. Kasi lahat ng ibibinta ko, papangitin ko na ng print ang mukha ng mga kalaban ko, bibili nila. Dumating sa punto na ang mga followers, magbi-business na sila, ayusin ko daw, hindi na yung pangkalaban. Siseryosohin ko daw. So, hindi na ako mag-mention ng pangalan. So, isipin ko, nga, no? Ayun, dumating sa punto na ang munisipyo ko dito ang post office ko sa Dipolog, karton ang mapapadala ko before. So, sabi nga, 1 year, grabing, pag-aaral namin, paano maayos ang print. 2020 to 2021, 1 year ako nag-aksaya ng pera sa YouTube para mapaganda ang print. Para po makabili kami ng anong klaseng printing ang mabili namin. So, nagbili kami ng rubberized printing pala yung ang tawag doon. Yung dinidikit lang dito, pinainitan, matatanggal na pag malagay sa washing machine. So, nagreklamo ang taga-US boss, kung sabihin nyo sa akin kung anong pangit, yun lagi ko sabi sa kliyente. Sabihin nyo sa akin kung anong mali, boss. Yung print mo, isang laba lang namin, natatanggal na. Ito, So, ngayon, pinag-aralan ko, anong print na hindi matatanggal. Ngayon, doon na rin kami sa YouTube nanood. 4 kami nag-aaral. Hanggang natuto kami. So, may mga print palang sublimation, DTF, Benel, doon na namin napag-aralan. So, ngayon, yung mga hindi stricto, print kami. Hanggang kailangan namin ng sublimation machine. Hindi namin alam anong mukha yan. Nung nakita namin sa YouTube, ito pala yan. So, ang bahay, ito yung bahay, maliit lang. So, may mga stock. Kailangan namin maghanap ng ibang lugar dahil subdivision ito, papasok yung mga tao, magtaka sila na ginawa na namin itong loading na sa mga printing. So, mahirapan na talaga kami mag-shortage na. So, madaling salita, 1 year kaming nag-aaral, nag-try and error, bago na perfect namo ang pagpiprint, ang printing. So, ngayon, kailangan po namin ng ng tuloy-tuloy ng order, maraming stock. Hindi na talaga pwede dito kasi malalaki ang mga printing, sublimation machine. So, wala akong choice gawin. Aalis kami dito sa syudad, pupunta kami sa bundok, sa bahay namin sa bundok. Doon sa lupa namin doon, may bahay, kasi wala akong pang-upa, mahal yung pang-upa sa syudad. So, pumunta kami doon, 30 minutes galing sa syudad. Doon ko tinayo yung printing. Doon ko nilagay yung printing. Pero dahil mga sa sunod araw, nagreklamo naman ang clients ko sa Canada, pangit daw ang tahi. Yun naman ang problema ko, tahi. Sus na ko pala, pagdating pala. So, ang ginawa ko, kailangan tayo ang magtahi nito. Kasi kung magbili ta sa mga Divisoria, mga mga lumang mga bukot-bukot, nagreklamo ng kliyente natin. Pangit daw, hindi na mabibenta na. So, ang sarap magkwento, pero mukhang may third pa, no? May third story. Kasi marami pa tayo. So, 9 minutes na, 10 minutes na, hindi pa ako tapos. So, nagagandahan ang kwento. So, abangan niyo ang aking video sa pangatlo.
no, pangatlong video, part 3. So, maraming salamat at partner na tayo sa sunod. Mwah!